Isang mapagpalang Lunes po ng umaga sa ating lahat mga kapatid. Narito po tayong muli sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Atin pong simulan ang ating araw sa pagbubulay-bulay ng mga salita ng ating Panginoon nang tayo po ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Topic po natin sa umaga nito ay may pamagat na Clear the Coast. Ito po ay matatagpuan sa aklat ng Lucas chapter 11 verse 4 sa English version po. And forgive us our sin, for we also forgive everyone that is indebted to us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Sa Tagalog version po, sa aklat ng Lucas, kabanatang 11, talatang 4, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsusubo. Purihin po natin at pasalamatan ng ating Panginoon sa pagkarinig at basa ng kanyang mga banal na salita. Ang aklat po ng Lucas chapter 11 verse 1 to 4 ay tungkol po sa katuruan ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. At ito po ay tinatawag nilang Lord's Prayer. Pero sa ating po mga Kristiyano o mananampalataya, ang tawag po natin dito ay Believer's Prayer. At ito po yung mga nakapaloob sa panalangin na itinuro ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Una po, worship. Ito po yung panalangin na may pagsambat, pagpupuring, at yung pong misyon. Ito po yung pagsisisi, yung isusurrender po natin yung ating mga buhay. Hahayaan po natin ating Panginoon to rule our life. Pangatlo po, provision. He provides all our needs. At yan naman po yung totoo. Siya po yung nagkakaloob ng ating mga pangangailangan. Pang-apat po, forgiveness. Ito po yung ating topic, forgive our sin as we forgive others. At panglima po, protection, lead us into temptation and protect us from evil. Yan po yung mga nakapaloob sa Believer's Prayer na itinuro po ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Sin is our problem. We bring it into our own world and into the world. So, para maklear po ito, forgiveness is the key. Makipagtusan po tayo sa ating Diyos para luminis po yung ating mga record. Hindi naman lumilipas ang maghapon o linggo na hindi tayo nagkakasala. Kaya hihingi po tayo ng tawad. Yung parang naglalakad kang may matatalim na bato sa loob ng sapatos mo kaya mahirap maglakad. Ganon din po yung relasyon natin sa Diyos. Pag may kasalanang hindi napapatawad, may namamagitan doon ng mga masasakit at mga harding bagay na kailangang tanggalin. Kung hindi ninyo kayang maglakad ng ilang hakbang na may matatalim na bagay sa pagitan ng swelas, ng sapatos at talampakan nyo, lalong hindi natin dapat magpalampas ng isang araw na may kasalanan tayong hindi nahihingi ng tawad. Kasi mas madugo ang bunga sa ating espiritu ng ganong klaseng relasyon. Dinadalangin nating patawarin tayo ng Diyos kasi habang may kasalanan, may nakabara. What is the best way to confess your sin? By forgiving others, you're already clearing the cause for your sin to be forgiven. Maging sa tao nare-renew, nananariwa, nanunumbalik ang relasyon dahil lang nagpapatawad tayo. When we forgive, we get forgiven. Parang sinabi mong nagpapatawad ako, Lord, kaya patawarin niyo po ako. Kung hindi ako nagpapatawad, huwag niyo po akong patatawarin. Ganun lang po yung simple.
So renew your ties with God through forgiveness. You are renewed with God by God forgiving you. And God forgives you by your forgiving others. Yung mapagpatawad, nagdadasal lagi na patawarin siya kahit hindi siya magsalita. Pero yung hindi nagpapatawad kahit na humingi siya ng tawad sa salita, hindi naman talaga siya humihingi ng tawad dahil hindi naman niya sinasatisfy yung unang requirements na magpatawad muna. Kaya hilingin natin sa Panginoon, give us the wisdom to always recognize our sin and the desire to overcome them. Use our knowledge of our gracious forgiveness in our life to motivate us to extend that graciousness to others. Ang Diyos po natin ay maawain, bukas palad na tayo ay tanggapin kahit paulit-ulit po tayong nagkakasala. Kaya marapat po na ganun din po tayo na maging mapagpatawad. At kung tayo po ay magpapatawad, dapat po walang kondisyon. Dapat po paulit-ulit tayong magpatawad na dapat na limitasyon. Kung si Lord nga po na nabayubay dun sa krus, kung tutuusin siya yung Diyos na makapangyarihan, kaya niyang kumawala sa pagkabayubay niya, kaya niyang gawin kung ano yung nais niya, maging doon sa mga taong gumawa sa kanya ng masama, doon sa mga taong nagpako sa kanya sa krus. Pero sa halip po na magalit siya at sa halip na gumanti, ano po yung sinabi niya? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Di po ba kay buti-buti ng ating Panginoon? Kaya marapat lamang po na siya po yung ating tularan dahil siya po yung may likha sa atin. Sabi po sa 1 Samuel chapter 12 verse 20, huwag kayong matakot, bagaman malaki ang pagkakasala ninyo kay Yahweh. Huwag kayong lalayo sa Kanya. Ang kailangan ay paglingkuran ninyo siya ng buong puso. Huwag ninyo siyang tatalikdan. So despite po ng ating mga kasalanan or mga naging kasalanan or mga gagawin pang kasalanan, huwag po natin tatalikdan ng ating Panginoon. Bago siya ay ating paglingkuran. Dahil sa huli po, alam po natin ang protection niya ang sa atin. Gagabayan niya tayo at ingatan sa lahat po ng ating gagawin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na Panginoon, na kahit kami po ay paulit-ulit na nagkakasala sa iyo, alam po namin paulit-ulit mo rin po kaming patatawarin. Salamat po aming Diyos sa kabutihan mo sa aming mga anak mo at sa pagmamahal na kaloob mo po sa amin. Aming Lord, patuloy po namin inilalapit sa iyo ang mga kapatid po namin na mga nagsisipag-aral. Inyo po silang iingatan sa panahon po ng kanilang pagbibiyahe at maging sa loob po ng kanilang eskwelahan. Gayon din po, Panginoon, ang mga kapatid po namin na mga nagsisipag-trabaho. Iingatan mo rin po sila, Panginoon, na makarating na maayos sa kanilang mga kumpanyang pinapasukan, maging sa loob po ng kanilang kumpanya. Ngayon din, Panginoon, namin din pong inilalapit sa iyo mga kapatid po namin na nasa balig ng karamdaman. Pagalingan po, Panginoon, ang ipagkaloob mo po sa kanila at provision din, Panginoon, sa financial nilang pangangailangan para po sa pambili nila ng kanilang gamot na kanila pong iniinom. Amin din pong nilalapit sa iyo ang mga kapatid po namin na may mga negosyo, Panginoon, lalo mo po itong palaguin at pagkakalooban mo rin po sila ng wisdom para po sa kanilang mga decision making. Aming Diyos, patuloy din po namin nilalapit sa iyo ang aming buong maghapon na kami po ay sasamahan mo, Panginoon, at iingatan sa lahat po ng aming gagawin. Salamat po ng maraming purihin ka po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po mga kapatid sa pagsama po sa inyong lingkod. To God be all the glory at tayo po ay patuloy na hahayo at maglilingkod sa ating Panginoon. God bless po sa ating lahat. Hanggang sa muli po. Thank you po.